Gagi, ayan oh. Ang diffusion ay hindi formal na kinukumpirma ng Interpol. Paulit-ulit nga na nabanggit itong Interpol diffusion sa hearing. At dito ay nalaman natin, at doon ay nalaman natin na wala pala talagang red notice. So, dapat malaman natin, ano ba talaga itong Interpol diffusion? Okay? Mahalagang pag-aralan natin to. Kasi dito na booking yung mga sinungaling. O eto, magugulantang din kayo dito. Ang Interpol diffusion ay isang impormal na alerto na inilabas ng mga bansang miyembro upang ipaalam sa mga piling ahensya ng pagpapatupad ng batas ang tungkol sa mga taong hinahanap para sa krimen. So ito yung mga taong wanted daw. Ang problema, ang Interpol na mismo ang nagsabi na hindi naman wanted si PRRD. Doon pa lang may problema na. So eto daw, ang pagkakaiba sa red notice. Hindi tulad ng red notice na opisyal na inilalabas ng Interpol, General Secretariat at ipinapadala sa lahat ng bansang miyembro. Ang diffusion ay direktang ipinapadala sa isang bansa sa mga piling bansang nais nitong abisuhan. Kaya pala kahit anong tingin natin ng red notice doon sa website nila, walang napapublish ano. So, ito palang Interpol ay dapat dumadaan sa General Secretariat. Ito din yung question kanina ni Amy Marcos na teka lang, diffusion lang 'yan. Hindi dumaan yan sa General Secretariat. Ano ba ang kahalagahan kung bakit dapat dumaan sa General Secretariat ang mga red notice? At kailangan bang dumaan sa General Secretariat ang isang diffusion? Alamin natin yan. Sabi dito, pareho silang ginagamit upang humingi ng pag-aresto, pagtukoy ng kinaroroonan o karagdagang impormasyon tungkol sa isang taong may kaso. Pag-aresto lang ha, hindi sinabing pag-extradite. Hindi sinasabing extra, ano ba yung term nila? Extrajudicial rendition, parang ganun. O, pag-aresto lang, pagtukoy ng kinaroroonan o karagdagang impormasyon. Hindi sinabing isakay mo sa eroplano. O, eto, mga pangunahing katangian ng Interpol diffusion. Paraan ng pagpapalabas. Ang diffusion ay maaaring ipakalat ng isang National Central Bureau o NCB, ng isang bansa o isang international na entidad ng direkta sa mga napiling bansa nang hindi kinakailangang aprubahan mula sa Interpol General Secretariat. Hindi na pala kailangan aprubahan ng General Secretariat. Ano ba ang sama kung hindi na aprubahan ng General Secretariat? At again, ang diffusion ba ay talagang kailangan na kailangan dumaan sa Secretariat? O pag-aaralan pa yan natin, mas malalim pa yan. Ano daw ang saklaw ng Interpol diffusion? Habang ang red notice ay pinapadala sa lahat ng bansang miyembro ng Interpol, ang diffusion ay pinapadala lamang sa bansang pinili ng naglabas nito. So Pilipinas lang ang may kopya nito kasi direkta lang eh. No, hindi yung member states. Legal na katayuan. Ang diffusion at red notice ay parehong mga kahilingan lamang para sa pagpapatupad para sa pagtutulungan sa pagpapatupad ng batas. Hindi ito otomatikong nagsisilbing international na warrant of arrest. Hindi pala ito matik no na international warrant of arrest. Lagagi. Ang pagpapatupad nito ay depende sa mga batas ng bansang nakatanggap ng abiso. So may prerogative pa rin yung bansa. Kasi ang sabi dito, mauuna pa rin yung batas kung saan nila inabiso o kung sino yung nakatanggap ng abiso. So ang inaano nila dito talaga yung batas, yung RA 9851. Yan yung ginamit nila daw na batayan. Ang daming kabulastugan na discover kanina sa hearing. Tuloy natin to. Sa madaling sabi, ang Interpol diffusion ay isang paraan upang mabilis at piling ipamahagi
ng isang bansa ang impormasyon tungkol sa isang taong hinahanap sa mga bansang maaaring makatulong sa investigasyon o pag-aresto. O pwede pala na direkta doon sa bansa o sa mga piling bansa. So po pwede pala, hindi lang pala isa, no, yung pwede nilang pagbigyan nitong Interpol diffusion na ito. So pero ang ano mapapansin natin dito, upang mas mabilis daw. Wow, kaya pala parang madaling-madali yung ginawa nila kasi mas mabilis pala yung diffusion kesa sa red notice. Hindi na nila inintay yung red notice, guys. Gagi. So, ano ang kahalagahan? Bakit dapat ang red notice ay dumaan sa General Secretariat? So, alam na natin, yung yung diffusion ay hindi dumadaan sa General Secretariat. Ngayon, bakit napakahalaga yung red notice na dumaan sa General Secretariat? Mahalaga ang red notice na dumaan sa Interpol General Secretariat dahil sa mga sumusunod na dahilan. Legalidad at katumpakan. Pagpapatunay ng legal na batayan. Para maganda pala to. Kasi pag dumaan sa General Secretariat, dapat titignan nila kung may legal ba na batayan. So, parang nakikita ko na yung diffusion. Kahit walang legal na batayan, basta bigay mo na. Di ba? Ito daw, sinisiguro ng General Secretariat na may sapat na legal na basehan ng isang red notice tulad ng isang umiiral na warrant of arrest mula sa bansang naghain nito. Pag-iwas sa pag-abuso. Tinatanggal nito ang posibilidad na gamitin ang red notice para sa political na panunupil, diskriminasyon o personal na paghihiganti, lalo na sa mga kaso ng mga aktivistang political o refugee. Pandaigdigang pagtanggap at visa. Dahil ito ay ini-screen at ibine-verify ng General Secretariat, mas mataas ang tiwala ng lahat ng 195 bansang miyembro sa pagiging lehitimo ng red notice. So talagang mas maganda pala pag red notice talaga pala yung natanggap. Kaya pala wala tayong mahanap na red notice at kaya pala, pero ang gobyerno, di ba, may mga nagbabanggit sa gobyerno na may red notice na may red notice. Fake news pala yun. Gagi. Ito, nakakatulong ito upang mas mabilis na kumilos ang mga otoridad sa iba't ibang bansa sa pagtugis ng isang pinaghahanap. Sentralisadong pamamahala at koordinasyon. Ang Interpol ay isang neutral na organisasyon. Tinitiyak ng General Secretariat na sumusunod ang red notice sa mga batas ng Interpol at hindi lumalabag sa Universal Declaration of Human Rights. Pinapanatili nito ang integridad ng database ng Interpol na ginagamit ng mga law enforcement agencies sa buong mundo. Di ba ang sabi nung kanina, Alcantara ba yun? Yung nagsabi na na diffusion lang at walang red notice. Sabi niya napasok naman po yung diffusion sa database ng ng Interpol. Anong klaseng palusot 'yan? Nasa database talaga nila. Pero diffusion lang yun. Hindi yun red notice. Kagi. Ito, pagkakaiba sa diffusion. Ang diffusion ay maaaring ipadala sa isang bansa ng direkta sa mga pinipiling bansa na walang pagsusuri ng Interpol. Kaya naman pala questionable talaga to. Kasi tingnan nyo, walang pagsusuri ng Interpol. Hindi pala to nasuri, guys. Hindi to na-verify. Maliwanag Kagi. Samantalang ang red notice, dahil dumadaan sa General Secretariat, ay mas pinagkakatiwalaan at mas malakas ang bisa sa international na antas. Gagi. Konklusyon. Ang proseso ng General Secretariat ay isang mahalagang pananggalang upang mapanatili ang legitimacy, transparency at pagiging epektibo ng red notice. Nang walang pagsusuri mula sa Interpol, maaaring magamit ito sa maling paraan tulad ng pag-target sa mga descendants o political na kalaban na maaaring lumabag sa mga pandaigdigang batas. Gagi. So, tinanong ko pa rin,
alam na natin na yung diffusion ay hindi na dumadaan sa secretariat. Kaya tinanong ko, ang Interpol diffusion ba ay dapat dumaan din sa secretariat o hindi na? O eto sagot. Hindi na kailangan dumaan ng Interpol General Secretariat ang isang diffusion. Hala, bakit? Lagi, bakit? O eto daw, ang diffusion ay isang mas informal at direktang paraan ng pagpapadala ng mga impormasyon tungkol sa isang hinahanap na tao. Oh, ang isang bansa o international entity ay maaaring direktang magpadala ng diffusion sa mga piling bansang gusto nitong abisuhan nang hindi na kailangan ng aprobahan mula sa Interpol General Secretariat. Di ba kapag dumaan sa International Secretariat, ang sabi kanina ay para mapanatili ang legitimacy, transparency at pagiging epektibo. Para ano? Para daw hindi magamit, hindi magamit sa maling paraan. So kung ang diffusion ay hindi dumaan sa General Secretariat, questionable talaga. Kasi nga hindi nasuri Hindi na kinailangan ng pag-aproba ng Interpol General Secretariat. Dahil dito, mas mabilis at flexible ang proseso kumpara sa red notice na kailangang suriin at aprobahan ng Interpol bago ito mailabas sa lahat ng bansang miyembro. Kaya pala Interpol diffusion na lang para mas mabilis daw at flexible. Kaya naman pala, now we know. Ngayon, ano ang posibleng problema dito? Dahil walang pagsusuri mula sa Interpol General Secretariat, mas mataas ang posibilidad ng pag-abuso tulad ng paggamit nito sa political na panunupil o personal na paghihiganti. Sapol na sapol. So, eto yung problema ng diffusion, guys. Kasi hindi dumaan sa General Secretariat. So, dahil walang pagsusuri, mas malaki o mas mataas ang posibilidad para sa pag-abuso. Para magamit ito saan? Sa political na panunupil o personal na paghihiganti. Sapol na sapol, kahon. Depende sa mga bansang nakakatanggap kung kinakailangan nila ang diffusion o hindi, dahil ito ay hindi opisyal na kinukumpirma ng Interpol. Gagi, ayan ang diffusion ay hindi formal na kinukumpirma ng Interpol. So, parang pwedeng puto-puto lang to. Pwedeng joke lang pala to. Pwede mo parang ituring to na joke Di naman pala official na kinukumpirma ng Interpol Gagi. Konklusyon. Bagamat mabilis ang diffusion, mas lehitimo at pinagkakatiwalaan ang red notice dahil dumaan ito sa mas mahigpit na pagsusuri ng Interpol General Secretariat. So talagang minadali ito, guys. Minadali talaga. Ngayon alam na natin. Kaya baka nadulas lang talaga tong mga to na walang red notice, diffusion lang pala yun. Nagaw, hindi ito makakatulog ng mahimbing tong mga to. Sino? Bongbong Marcos, Marbil, Torre, sino ba? Yung dalawang Remulla, si Anyo, patay tayo dyan. Good luck sa inyo. Ang dami-daming ang dami-daming naibunyag kanina doon. Unang pagdinig pa lang yun, guys. Gagi, diffusion pa more.